suman na gamot. Hi guys, magandang araw po sa lahat. So ngayon ay gagawa po tayo ng budbud na balanghoy. Ang ginamit ko dito na sanggot guys ay hindi masyado matulis, so nakikita nyo naman na hindi siya na diretsong naputol. Nahihirapan ako sa pag dito guys na pagkuha ng dahon. Napag-isipan ko kasi ngayon na masarap gumawa ng budbud na kamuting kahoy. So dati maraming nagre-request na gagawa daw ako ng puto, pero yung puto kasi is mataas yung proseso, so kaya ito na lang, budbud na kamuting kahoy na lang. Nagisi namin unay. So ngayon bali idangdang to ni dahon ng saging kasi para maging lumambot yung dahon niya guys ba, at saka bumango yung dahon ng saging. Grabe, sobrang init nito guys, pero ayun nga, para magkagawa tayo ng budbud kamuting kahoy, so mag-sacrifice tayo nito. Ayo. Dito og yan. Alam nyo kasi guys, dati nung andun pa kami sa Mindanao, palagi po kami, kapag meron pong okasyon, palagi po kaming magawa ng suman. So minsan inutusan po kami ni Lola, so ako po yung taga kuha ng dahon ng saging. Tamang tama talaga ngayon guys na naisipan ko na magawa po kami ng budbud balanghoy, kasi nung last day off ko, sinabihan ko si mama na bali hukayin na namin yung kanyang tinanim na kamuting kahoy, pero ayun nga, walang masyadong time. So ngayon bali hinukay talaga namin para makadala ako bukas, kasi babalik na ako dun sa aking trabaho dun sa Lapu-Lapu City. Ito yung pinakamahirap na part guys kapag gagawa ka ng budbud, yung magidgid ko guys, kasi ito sobrang tulis po ng bali ginigidgid ko dyan. Kapag konting gidgid at saka masali po yung kamay, nako guys, sugatan ka talaga. So dandahan talaga sa pagidgid yan, no, para hindi ka masugatan. So itong mga maliliit na nabalanghoy guys na hindi na po kayang magidgid, bale hindi po to siya masayang, kasi ipakain din namin ito sa aming mga alagang manok. Favorite din ng mga manok yung mga kamuting kahoy. So ito po yung alaga kong aso na si Max. Sobrang kulit na nito guys, at saka next week kapag makauwi ako sa amin, dadalhin ko to sa tuburan upang injikan po siya ng anti-rabies, kasi hindi pa po siya na-injikan ng anti-rabies. So ayan, palagi niyang kinakain talaga yung putong yung ginigidgid na balanghoy. Kapag magputong balanghoy ka guys, ito yung pinakamatagal na part talaga, yung magidgid, kasi pinong-pino po talaga yung andito, yung grano ng balanghoy.
hiro nga badlungon, magsigi og agto sa fish pan. Tanawa ang tiil. Unsa may sige ka agto nimo sa fish pan, Max? Oh. Na. Badlungon kayo. Katulon ning sig agto fish pan. Sig turog-turog og lapok. Gabiing dako. Ligo ali. Tilo ko to. Unsa man imong tilo eh? Uy. Gawa. Ikaw giwak sa hektar niya ako ba? Badlungon na ako. Lebe. Tinong gugawa. Kaling ko ikaw gabi ron. Saka. Ini. Safeguard extra strong cool. White t-shirt. Sige klapok, sige balik. Kapila lang sige balik. Pugas. Dagang pugas ka na. Dagang pugas mo. Na. Dinan mo. Bale ito guys, kapareho lang po sa proseso po na paggawa ng putong balanghoy. So pinagkaiba lang nito ay bale hindi siya masyadong pinipiga para meron pa rin siyang yung kunting tubig yung kamuting kahoy ba. Kasi kung magawa ka ng putong balanghoy, bali pinipigat talaga to siya, ay pinipigat talaga yon para mawala yung tubig niya at saka maganda yung pagkaluto ng putong balanghoy. So ito, nilagyan na po ng niyog para masarap po yung ating budbud na balanghoy. Ito yung kasi ay sa Dahil sa ito klase nga, ero. Perhay, nana, lumay. Lumay ay, nana. Lumay. Kani siya, Japanese man eh. Japanese kuchu man eh, oh. Na. Mas, dali, Max. Jam. Uy, dali! Max, dali. Karoon na rin. Karoon na rin. Sa iyo, gikan to kay magkababod lang ka ito. Ya ka? Sugan mo sila. Ya ka? Ako saan ba na ka? Nipo na namin, kaya wapag kuntihin to. wala awa may mukupot eh. Diyo kayo. Sisaraw ka. Unsa ko rin ko? Maki? Max. Ale, Max. Set. Jam. Di kita out. Katanaw lang ito sa lidamin. Katanaw lang yan sa lidamin. At ama sa YouTube na yun. Luda na budugan yung luda signal. Dala sa buat. Budak ti budak. Itu buka auto. Terus make. Kamu make bro. Kual sepatu melukan deh. Atau mingguan. Jangan sedih foto. Max, tiatan mo ay. Kalau tahu itu, kalau mau itu update, batik lah. Pupuk kalau menalan itu. Enggak banget. Masih enggak banget. Also available in floral pink. Yan guys, magsisimula na po akong tataliin itong suman na kamuting kahoy. So dapat siyang guys, talian. Nanood sila ng Batang Quiapo guys. So ganito siya guys, oh. Talian siya, ganito siya. Ito yung kalabasan niya. So bali dalawa yung suman. So dapat talian talaga siya guys. Kapag hindi mo talian, magaganito siya guys. So mas maganda talian mo siya. Bali ito. Iganon mo siya guys, oh. Di ba ganito? Iganon mo siya, tapos doon din sa kabila. Iganon mo. Then to. Di ba? Para siyang malinis tignan ba? Malinis talaga siya tignan. So ayan, excited na ko guys. Magkape tayo mamaya. Sa tingin ko hindi magkasya yung kaldero kasi medyo madami-dami para itong nagawa namin ni mama guys. So kaya bali dalawang kaldero siguro ang gagamitin nito. So lagyan siya ng tubig para lang siyang guys, magpakulo ka ng saging yung pagkaluto nito. Tapos na akong maligo kasi bukas
ay maaga akong alis dito sa amin. Tapos kapag sa madaling araw ako maligo, napakaginaw guys, parang nag-ice yung tubig. So kaya ayan, naligo na lang ako ngayon. Ito din yung sumsuman ko bukas. Kasi bukas guys ay babalik na ako sa trabaho. So madaling araw akong alis bukas dito. So magkape ako Then ito yung aking ipare sa kape. Itong suman na budbud kamuting kahoy. Diba? Yun, ito na. Let's try this one guys. Init kayo. Nginani ang bukid guys. Hilom kayo ang palibot. Yan na kayo. Meron kang maririnig ng mga poses ng kuliglig. Mainit pa siya guys. Natulo. Wow, sarap. Meron siyang buko. Kamuting kahoy. Sino na bang nakakain nito guys? Budbud na kamuting kahoy. Suman ba? Mainit pa siya. Ito lang muna. Sarap po. Sobrang lagkit niya. Para siyang puto bongbong. Puto bongbong, may tawag naman. Ito siya. Diba? Dami guys. Ito guys, tirik sila ni Makay. Ikarap ba itong gidgiran? Dami guys, diba? Sarap ito guys. Kain tayo. Sarap. Init lang. Ayun na nga guys, magkape muna tayo bago aalis doon papunta sa aking trabaho. So ngayon pala ang oras ay alas 4 po ng madaling araw. So makarating ako doon sa aking trabaho ay mga alas 7 siguro ng umaga. Kasi 2 hours kasi yung biyahe guys papunta doon. So alas 5 ako magsimula dito sa amin. Then papunta doon sa Lapu-Lapu. Basta guys, depende sa biyahe kung walang traffic. So madali lang ako makapunta doon, mga 1 oras kalahati or 2 oras lang.